Nasubukan na natin ang 675 SR, yun yung sport bike, pero ewan ko ba, ang dami pa rin nag-request ng naked version nun. Kaya, eto na. Boys and girls, ito ang CF Moto 675 NK. Welcome 675NK, isa na namang naked bike na magpapagulo sa mga isip nyo at dahilan para mabawasan na naman yung mga ipon. Same engine to ng nireview nating 675SR 3 months ago, hinubadan lang na gumagamit ng 674cc displacement, liquid cooled 12 valves inline 3 6-speed double overhead cam na may 94 horsepower at 11,000 RPM and 70 Nm of torque at 8,250 RPM. Fuel tank capacity is 15 liters, may bigat na 189 kilograms at may SRP na 409,900 pesos. By the way guys, right in front of you is the 675NK in white and blue. Ito ang signature color ng CF. Majority ng nakikita nating CF Moto sa daan ganito ang kulay. White tank na medyo hawig sa dating Daytona ng Triumph. Hindi ko lang alam kung nasabi ko na to dati. May ganipisan siya, tsaka gusto ko yung ginawa nilang medyo may paumbok sa gilid. Then dito nila nilagay yung CF Moto logo. Yun nga lang. Hindi siya ibang logo na nasa ilalim ng top coat. Ito pwede mong bakbakin eh. Then sa baba may glossy black fairing kayo na may nakalagay na 675NK. Ito yung mismong shroud niya. At sa lahat ng motor, ito ang mas masaya. Then additional fairing sa gilid ng radiator. Dito rin nila nilagay yung turning light. At ginamitan ng high quality steel perimeter frame na may rubber dito sa parating to. Hindi naman porket dito yung cutout, dito na lagi kakapit yung mga legs natin. Hindi. Dito pa rin ang tama niyan. Aray ko. So para hindi natin masyado maramdaman yung init, yan, may rubber na nakalagay dyan. Dito pala nilalagay yung slider May mga extension na nilagay dito. Ginamitan ng rubber footrest para kahit paano ma-absorb yung vibration. Usually sa mga naked bike, ganito talaga yung mga rubber. Then sa sport bike, mga metal. Then plastic heel guard. Hindi ganun kay-sporty yung itsura ng kinakapitan nitong part na to. And also rubber din to. Ngayon ko lang napansin to. May nakalawit dito na bakal. Guard na rin para sa mga sapatos ng backride nyo. Main seat, maganda yung material na ginamit sa kanya. Hindi masyadong loose. Gusto ko rin yung texture. Hindi siya flat Ito itsurang upuan, medyo relax to sa biyahe. At manipis na pillion seat. Ito matigas to. Hindi ganito kalambot katulad ng main seat. Ewan ko bakit ganito pinipili na lang laging design. Usually sa mga naked dito Tulad ng isang motor dito sa garahe. Ay, ganyan Sporty looking cowling na para kayong may air scoop. Nice. Ito, gusto ko to yung mga ganitong klaseng dulo. Hindi po to grab bar Baka dito umawak yung mga pasahero nyo. Alright, sa front, ang signature headlight ng mga naked bike ng CF. Mas malapad lang to at medyo kontrabida style. At sa baba, ang ating mismong headlight. Ayan. Low beam, then high beam. Lapad na mukha niya, Then may maliit tayong V-shaped cowling dito sa noo niya. Sa likod, ito gusto ko. Kakaiba to Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganito sa isang motor Then kapag hazard, ganyan ang tsura niya. For the dash, we have the same TFT display katulad ng 675SR. Teka, parang gulo ng dash natin Hindi masyadong makita yung mga icons. Tanggalin natin itong plastic. Yun! Sa upper part, ang ating tachometer, ito gusto ko yung itsura niya, hindi circular, medyo sporty yung itsura. Then meron tayong tire pressure indicator. Kung ganito, bihira to sa isang motor, lalo na yung sa gantong presyo. Quick shifter icon nakasulat din dyan, at traction control, speedometer, at kung ano-ano pang mga indicators dito sa baba, tulad ng engine temperature, fuel indicator, trip meter, average fuel consumption clock, at neutral light indicator. Itong dash niya, hindi tinipid yung look. Aminin natin may mga iba kasing Chinese brand na kapag binuksan nyo yung dash, alam mo nasa China bike kayo. Pero ito, quality Alright, para mapunta tayo sa main menu.
Pindot lang dito sa set button sa left handlebar. Saglitan lang natin ang main menu kasi napakarami nito. We have information, traction control in 2 level. Yan. Kakagandahan dito, every time na namimili kayo, may animation. For example, traction 1, ganito ang magiging itsura niya kung hindi kayo familiar sa mga level. Traction 2, medyo mild at pwede nyo patayin. ESS o emergency stop signal na pwede nyo ring patayin. Siguro mas maganda kung lagi nyo na lang i-on top. Shift. Phone connectivity, yes, pwede nyo i-connect to via CF Moto Ride app. Sa app na yun, nakakatuwa, marami kayong feature na pwedeng gawin. Actually, sa lahat ng brand na nahawakan ko, CF Moto ang isa sa may pinakamagandang app pagdating sa motor. Meron akong nabasa sa Facebook ata yun. Nagtataka siya ba't daw namumula to? Kasi itong immobilizer. Safety feature yun ng bike para hindi mo magamitan ng ibang susi. Kasi may sensor to eh. Ito lang susi yung pwede mong gamitin. At isa pa sa kinagulat ko, meron siyang kasamang steering damper as stock. Ang sabi sa akin, yung mga bagong lumabas daw na 675NK, meron na daw nito. Sa mga handlebar natin ay ang mga quality buttons ng CF. Tulad na lang nitong hazard button, kill switch at ignition switch, quality rubber at mahabang bar end. Mahabang brake lever in galvanized black na adjustable in 5 levels. Ayan, kung gusto nyo mas malapit sa inyo, mas malayo. Then sa kaliwa, ay ang ating passing light at high beam. Ayan. Medyo tagulang, di mo siya agad mapapansin. Ito sa tuktok, ano ba ito? Tagong-tago. Okay, so easy access ng traction button. Arrow button up and down, back and set button, turning switch at busina na pula. Tulad ng brake lever, adjustable din ang clutch lever nito. Then for the mirror, hindi na to yung stock. Nagpalit na siya. At isa pang kagandahan sa bike na to, meron kayong quick shifter. Yun nga lang, upshift lang to. Wala pong downshift. Dahil unang-una, hindi po tayo naka-ride by wire. For the front suspension, naka 41mm kaya ba upside down forks tayo. At fully adjustable to. Dual 300mm disc na ginamitan ng 4-piston J1 calipers. Alam mo nakakabilib dito. Meron siyang brake cooler. Oh. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng gantong accessory sa isang middleweight naked bike. 3-cylinder, 3 pipe, yes. At sa baba may extra cowling kayo para hindi bitin yung itsura niya. Silver engine na may butas sa gitna. Ayan. For the exhaust, nagpalit na siya. This is already aftermarket. Tinanggal yung breadbox sa'yo. Pero napansin ko sa kanya, kinip niya yung catalytic. Mamaya, mas marinig natin yung tunog nitong exhaust niya. For the rear, sinalpakan nila ng diagonal monoshock suspension. Adjustable po ang preload at rebound nito. Makapal na swing arm. Nice. 240mm din sa likod na walang brand ang caliper. We have that nice looking 17 inches alloy wheel in black na may sticker ng blue sa gilid. At may stock tire na CST, Migra S3N, 180/55 ang likod. At 120/70 naman dito sa harap. So yun po ang may offer ng 675NK. Malaman natin sa daan kung kamusta bang takbuhan ito. First ride sa 675 pero this time NK naman, dito tayo sa naked. Alam niyo, aminin ko ngayon ko lang nakita sa personal to. Ganito pala. Punggok yung fender, mahaba sa likod, tapos may brake cooler. Cool, no? Nilapagan na ng mga accessories. As of now, ito yung mga meron si Tropa isang tank bag. Hindi siya magnetic, detalye siya. Then mga phone holder, exhaust at sliders at mga axle sliders. Yun pa lang ang mga upgrades ng bike na to. Kadalasan sa mga nakikita nating bagong motor, ganito yung mga turning light eh. Pero dito sa likod, magkaiba. Usually kasi para sila, diba? Harap at likod, ganun yung itsura. Okay, mga cutie pies! Unang upo. Ay. Oh, parang mataas din, ha? Seat height ng NK is 810mm. Yung aminin ko sa inyo, may kataasan yung bike. Tsaka kapag umupo ka, medyo wide yung feeling, yung legs mo nag-spread. Hindi siya yung parang naka-straight yung legs mo. Wide handlebar na papasok sa atin, malapit sa atin. Right, start na natin. Grabe yung dagundong, no? Barumpado eh. Alright, so wala tayong riding modes. Traction, nasa 2 tayo. May easy access tayo ng traction button eh. May steering damper na tayo, nice. Alright, wala na masyadong kailangang ayusin sa bike. Eh, tara na sa kalsada. Okay, so ergo of the bike, we are in a relaxed riding position. Alam niyo ba kung akala ko medyo sub-sub tong bike na to, medyo alam niyo yan, aggressive riding style. Kasi huling naked bike na na-feature natin sa channel, yung Z900, yun talaga parang sport bike na hinubaran. Well, eto, nagulat ako. Ewan ko ba, parang ang gaan-gaan ng buhay. Yung pakiramdam na napakapayapa ng mundo. Kasi straight yung likod ko. Yun nga lang, medyo sporty yung foot pegs natin. Nakapapasok yung pa ako. Ayan.
Pero dahil malapit ang handlebar sa atin, effortless sumawak. And yung upuan natin masyadong mababa. Ipa-curve kasi parang naka-scoop yung katawan natin sa upuan. Kung ikukumpara natin siya sa ibang middleweight naked bike na relax, ano ba? Siguro yung CB. Tsaka alam nyo ba, dahil dito sa frame slider na nilagay ni Tropa, para tuloy may sandalan yung tuhod ko. Ayun o. Yan o. Nakapa ko sa foot brake, tapos nakasandal yung tuhod ko sa frame sliders. Then sabayan mo pa ng smooth na engine response. Dude, paborito ko talaga tong makina ng CF Moto na to. Napakakalmato, napakatim. Actually, macho nga pakinggan eh, diba? Pero relax eh. Wala masyadong vibration. Hindi ko walang alam sa high RPM kasi puro traffic na daan na natin yan. Smooth yung arangkada. Grabe yung quick shift oh. Half shift yung guys ha. Yung putok na yon. Pang. Yung kagat sa paangat ang lutong eh. Yun nga lang, wala tayong downshift, wala tayong auto lift. Kailangan yung sabayan ng clutch o DKI rev match na lang. Sarap no? Warner, dali niya rin dalhin. Kabigatan yung bike kapag inusog siya sa parking. Pero pag riding na kayo, maning-mani na lang eh. Sa lakas ng power niya in all the rev range, hindi mo ramdam yung bigat niya. Engine temperature 96 degree. So ngayon wala naman tayong nararamdamang init. Woo! Nakagulat yung putok sa half shift. Parang may ganap dito ah. May event ng Toyota dito. Kung nag-aarap kayo ng middleweight naked bike na medyo kakaiba ka kumpara sa iba, ito yung bike na yun eh. Pero unang-una, 3-cylinder, isa to sa mga bihirang makina. Ilan lang pa gumagawa ng mga 3-cylinder? Yamaha, yung mga CP3 nila, Triumph, MV Agusta. Then ito, inline 4, halos lahat ng Japanese 2-cylinder, napakadami. Ito unika dito eh. Oops, sombrero ni Tropa. Ay, di ko abot. Wala palang i-clutch to. Okay. Okay. 3-cylinder engine. Ito yung tipong lahat ng rev range nyo, andun yung power. Third gear. Yun! Low to high RPM, andun yung ngiti mo sa bawat piga mo dyan sa throttle mo. Isa pa pagdating sa reliability ng bike, lalo na kung first time mo mag CF Moto, medyo may kaba ka eh, no? Kasi nasanay tayo sa mga Japanese brand o kung ano pa man, mga sikat na brand na matagal na sa industry. Then tatalong ka sa CF Moto na China brand, medyo magtataka ka. Pero sa observation ko, ang daming naka CF Moto ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. So far wala silang major hinaing sa bike. Kung mayroon man, napaka mild lang. Sobrang nag-evolve yung brand eh. Kagandahan pa dito, nakikipag-compete siya sa mga brand na well known pero sa mababang presyo. Ito 3-cylinder naked 675cc, 409,000. Sabi natin 410,000 lang to. Kano ba Trident? 660, Triumph, mga 5, kano ba yun? 530? Alam mo ito yung presyo, siguro more or less gano'n. Halos 100,000 ang may save mo. Tignan nyo, may steering damper kayo sa 410,000 na presyo. Then ang ganda ng brake reservoir nyo, ang ganda ng mga buttons, yung high quality. Kanina nung nag-sound check tayo, naka neutral, nung drive natin siya, para bang may limiter. Pero sabi niya pag running daw at nakapasok ang mga gears, pag nag-rev tayo, hindi na daw gano'n ang tunog. Subukan natin. Oo nga. Kanina kasi putol-putol eh. Wang 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 wang. Parang gano'n eh. Isa pa. Diba? Warners. Gaano? Saka gusto ko yung cutout sa tank niya. Maganda ikawit yung legs.
consumption ng bike, umalo po tayo ng 14 km per liter. Yung 675 SR nun, 15 something km per liter ang reading nun. Same engine naman to, so ganun po siya naglalaro. Well, para sa displacement niya medyo malakas yun. Sa CB, nag-18 ako doon, 20. Ewan ko si F-Moto, laging ganun ang reading ng fuel consumption nila eh. Pero yung iba naman, di nagreklamo na malakas sa gas yung bike. Well, anyway, kung kuha ng bike, dapat committed ka sa sarili mo na ganun ang consumption ng mga ganitong klaseng motor. Punta muna tayo sa garahe para malaman natin yung perspective ng mismong may-ari ng motor. Mga cutie guys, I want you all to meet Arita. Siya ang owner nitong 675NK na ginamit natin. Bro, bakit ito yung napili mo sa dami ng pagpipilian mo ngayon sa market? Siguro unang-una yung presyo. Yung presyo nito, napakababay kumpara sa ibang yung brand na Honda, Kawasaki. Na makikita mo rin dito yung meron sila yung tulad ng quick shifter, traction control. Yung iba pa nga wala eh. Yung iba wala. Mas mataas mo yung presyo. Kaya ito yung napili ko. Pangalawa, kasi galing ako sa NK talaga. Pang ilang motor mo na to? Pang-apat na to, na NK. Pang-apat na NK? Pang-apat na NK? NK So, ilan na? 400 na version 2. NK Okay. 400 version 3, tapos NK 450. Tapos ito. Ayaw mo ng NK, no? So, manikad ka talagang tao? Before, nag-sport ako. Oo. Yung mga Motorstar, tapos nag-KTM ako na RC200. Pero since medyo may edad na ako, 40 plus na, Oo. wala na, hindi ko na kaya Masaan mag-sport. katawan eh, no? Naked bike, medyo Pero ito kahit pa paano may pagka-sporty pa may rin. konti, sir. Oo. May konti. Gano'n nakatagal ulit? 2 weeks pa 2 lang. weeks pa lang. 2 weeks pa lang. So sa mga naging experience mo sa apat na bike mo dito sa brand, sa 2 weeks na paggamit mo sa bike na to, ano yung pansin mong medyo hindi mo nagustuhan? Kung meron man Siguro sa ngayon yung seat height pa lang. Oo, kasi galing siguro sa 795mm. Ngayon ito 810 eh. Hindi ko napansin. May mataas siya para sa height ko na 5'5". sobrang tip to. Tip to na sakto lang. Pero nahirapan Sir, pwede ako. ka bang umupo? Sige. Anong height mo, sir? 5'5 po. 5'5", sige nga. Boss Arita, 5'5" ang height, nakaupo sa 6'5". Tip to ka ba? Pero manageable. Manageable naman. Sa una, medyo... Mahirapan ka. Siguro Napa. kailangan kabisaduhin mo rin muna. Iwasan mo rin yung mga may konting lubak. Kapag may angkas ka, bababa naman yan. Yun yung advantage. Pag umangkas na siya, Problema kapag umalis na siya. Oo. Kunyari beginner ka, kukuha agad nito, paligay mo, okay ba? Para sa akin, okay Yung naman. tipong unang big bike nila. Para sa akin siguro, okay naman. Kasi hindi naman siya sobrang bigat. Tsaka siguro, kung gamay mo naman mag-clutch, Yun. adjustment lang. Gusto nyo masubaybayan ang journey niya dito sa motor na to, follow nyo lang siya, ilalagay po natin dyan. Shoutout ko lang yung group ko, yung mga kasamahan ko sa Motorista Pilipinas, Batang Mopi. Bro, maraming salamat sa pagbisita. Thank you rin, sir. Thank you. Maraming salamat. Alright boys, ito ang ating review sa 675 Naked ng CF Moto. Let me know what you guys think. Kung okay ba sa inyo yung ganitong klaseng motor. Gagastos ka ba ng 410,000 sa ganitong motor? Kaya kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kayo leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.